Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Ayan, magandang tanghali. Medyo wala po tayong boses. So, si RP, sabi ko pagandahin ako eh. Okay. At tingnan natin po ang ating mga kakalsadahan sa araw na ito. Ayan, tingnan natin ang Balintawak Toll Plaza. Ang ating mapulang lupa, Valenzuela. Medyo passable pa pero medyo nagkukunti ng dami ng sasakyan, southbound and northbound. Northbound na mas marami. Mindanao Toll Plaza, tingnan po natin ang north, no? Medyo nagbabayad lang po yan sa RPID. Ang tawag dyan. Toll Plaza kasi yan. At sa may kawayan, ayan po, interchange bridge yan. Okay naman. Ang Bukawi at ang San Fernando, medyo okay na okay ha. So, ayan, pwede pang bumiyahe si Lola. Biyahe-biyahe lang po. At ngayon, dakuan natin ang ating kabuuan ng ating balitang halian. Sa kabuuan ng ating mga balita, arrest warrant versus Kibuloy, pirmado na ng House. 4 na sundalo patay sa ambush ng Daula Islamiyah. Viral TikTok video ng guro na nanermo ng mga estudyante. Iimbestigahan ng DepEd. Bilyong-bilyong puhunan at suporta sa West Philippine Sea nakuha ni Marcos sa Germany at Czech Republic. Benta naman ng marijuana at vape talamak na ayon sa PIDEA. Kapatid sumuko sa pagpatay sa mag-inang balikbayan. Independent autopsy sa gabi ni Sulweta, hirit ng pamilya Lapid. 2 wanted rapists na lambat sa Caloocan. Pero bago atayan, magano muna ang balita mula sa Binondo kay Kuya June. Ang pinipilahang kainan sa Chinatown, nasa San Juan na ang Chuan Ki Fast Food Restaurant. Ang oldest fast food ng Chinatown sa Binondo, itinayo din sa San Juan. Ipinagmalaki ni Mayor Francis Zamora ang pagtatayo sa lungsod ng San Juan ng kauna-unahang sangay ng pinakamatandang fast food restaurant sa Manila, Chinatown, na inaasahang hahatak sa mga lokal at banyagang turista. Itong Biyernes, March 15, mismong si Mayor Zamora ang nanguna sa ribbon cutting ng Chuan Ki Restaurant sa F. Bloomington Street, San Juan City. Kasamang pamilyang nag-ooperate ng naturang restaurant sa pangunguna ng ama ng tahanan na si Jerry Chua. Pangunguna ng ang kilalang volunteer farmer na may-ari ng popular na Chinese deli na kinabibilangan ng sikat na ubi hopya. Naku, may hopya tayo nito after. At sumusuporta sa pondo ng fire volunteer ng Binondo para sa nasasangkot na sakuna sa pagresponde sa sunog saan mang lugar
sa Metro Manila at iba pang karatig lugar. Ang 84 na taong Chuan Key Restaurant, ang Cafe Mezzanine at Eng Bitin Delicacy Stores ni Chua na dinarayo ng mataong lugar sa Binondo ay dinala na sa San Juan City sa request na rin ng mga pamilyang dating mga suki ng taga Maynila. Ayan, nakikita niyo naman na ngayon naninirahan na rin sa San Juan. Kami po dito sa San Juan ay sobrang natutuwa dahil dito sa aming lugar napili ni Jerry unang maglagay ng branch ng isang restaurant na makasaysayan, maalamat o legendary dahil dito ang oldest existing restaurant sa buong Binondo, Chinatown. Ito ayon kay Mayor Zamora. Binanggit din ng alkalde na very timely ang pagbubukas ng kauna-unahang Chuan K branch sa San Juan dahil isa sa mga tinututukan ni Zamora. Ang administrasyon ay higit pang paunlarin ng lokal na turismo sa San Juan sa pamamagitan ng kanilang pagpaplanong maglusad ng food trail na mga lugar kung saan mayroong inaalok na kakaibang pagkain ang establisimento. Di lamang sa sarap ng putahe, kundi sa makulay na kasaysayan ng restaurant. Tulad na lamang ng Chuan Ke na nagsimula pa noong 1940. Sa paghihikayat ni Chua, hindi ordinaryong lasa ng pagkain ang matitikman sa Chuan Ke. Dahil binago ang recipe, dahil hindi ito binabago. Matitikman niyo po ang recipe na traditional na dishes na tinangkilik na mga native food dyan, China na may health benefits dahil sa lahok ng medicinal herbs at aphrodisiac effects. Oh, pwede yan. Parang soup number 5 na pinaniniwalang nagpapalakas ng libido dahil sa mga sangkap ng ari ng baka. Yan po ang report ni Kuya June Ansures. Samantala, sa ilang pang paalala, nakatakda ng isilbi ngayong linggo ang warrant of arrest laban sa kontrobersyal na Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Ito'y matapos na malagdaan ng House Executive sa pangunguna ni House Committee on Legislative Branches. Chairman at Parañaque City Representative Gus Tambunting ang warrant of arrest. Una na rito pinatawan ng contempt ng committee ni Tambunting si Kibuloy dahil sa hindi pagsipot sa mga pagdinig upang magpaliwanag kaugnay ng issue sa paglabag sa legislative franchise ng Suara Sog Media Corporation na nag-ooperate sa SMNI. Nabatid na nabigo si Atty. Ferdinand Topacio na kumbisihin si Kibuloy na lumantad sa kamera at humarap sa paglilitis kung saan binigyan ito ng taning hanggang Biyernes, March 15. So ito yung Friday, right? Sa kasalukuyan nakahanda na rin ang detention facilities na pagkukulungan kay Kibuloy. Sa kamera ito po, kamera pa lang po ito, na kung saan magiging bantay sarado ito. Umaasa naman si Tambunting na susuko ng mapayapa si Kibuloy sa susunod na operatiba na pagpapatupad ng warrant of arrest. Una nang inendorso sa plenaryo ng House Bill 9710 o ang pagtatanggal ng legislative franchise ng SMNI na nakapasa na sa ikalawang pagbasa noong Miyerkules ng gabi kung saan nakatakda itong ipasa sa ikatlo at huling pagbasa ngayong linggo bago ang Holy Week break ng Kongreso. 4 na sundalong napaslang matapos na tambangan naman ang pinaghihinalang Dawla Islamiyya terrorist sa Dato Hofer, Maguindanao del Sur kahapon ng umaga. Ayon kay Mayor
General Alex Rillera, Commander Army ng 6th Infantry Division at Joint Task Force JTF, mangyaring ang insidente sa naturang lugar sa panahon na aniyang inoobserbahan ng mga Muslim ang Ramadan. Kinundi na naman ni Rillera ang insidente ng pagpatay sa 4 niyang mga tauhan na walaan niya sa combat mission ng paulanan ng bala sa lugar. Hindi muna tinukoy ni Rillera ang pagkakakilanlan ng mga nasawing sundalo dahil kailangan pang impormasyon muna ang kanilang mga pamilya o bigyan ng information ng kanilang mga pamilya. Kabilang sa mga ito ang 2 private, isang private first class at isang corporal. Ikinasanang hot pursuit operation laban sa mga responsable sa krimen. Pinaimbestigahan naman ng Department of Education ang viral video na isang guro na nanirmon sa mga estudyante at nagbitiw ng masasakit na salita. Ito ay ayon naman kay DepEd Deputy Spokesperson Assistant Secretary Francis Bringas na biniverify pa nila ang viral video at kung ano ang nag-udyok sa kaniyang mga aksyon at mga naglabag sa karapatan ng mga bata. Ayon sa Child Protection Policy na inilabas ng DepEd noong 2012, any act by deed or words that defaces, degrades, or demeans the intrinsic worth and dignity of a child as a human being ay tinuturing child abuse. Sa reaksyon ng Teachers Dignity Coalition, di nila kinukonsinti ang ganitong uri ng paninirmon. Pagamat, nagpahiwatig din na huwag agad husgahan hanggat hindi pa naimbestigahan ang buong pangyayari. Naniniwala ang naturang grupo na mahalaga naman na disiplinahin din ang mga estudyante at dapat na muling pag-aralan at ang patakaran sa child protection. Tama. Minsan pag hindi ka na nagbibigay ng medyo problema yan. Dapat din aniya na isaalang-alang ang napakaraming mga kaso na kinakaharap ng mga guro sa henerasyon ngayon na hindi lamang dahil sa mga mag-aaral kundi pati na rin sa mga magulang. Samantala, pinuri ni Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa matagumpay na biyahe nito sa Germany at Czech Republic na pakikinabangan umano ng Pilipinas. Ating pakinggan, RB, pwede na ba mapakinggan natin si gentleman, sasabihin ko, ating Pangulo. My visit to Berlin was also part of the 70th anniversary of Philippine-German diplomatic relations, and the Philippines and the Czech Republic are celebrating as well 50 years of bilateral ties. In Germany, I was able to meet with Chancellor Olaf Scholz and discussed matters of significance to both our countries, particularly on upholding the rule of law and promoting a rules-based international order, as well as enhancing cooperation in the areas of peace and development, defense cooperation, maritime cooperation, trade and investment, including on critical raw materials and renewable energy, climate change, and labor. I emphasized the Philippines' commitment to a clean energy future and invited German investments in green energy initiatives. In the Czech Republic, we discussed ways to further strengthen our bilateral cooperation in the areas of trade and investment, defense, agriculture, renewable energy, transport, and, of course, people-to-people exchanges. I underscored the Philippines' remarkable economic performance and invited Czech businesses to invest in the areas of IT, BPM, electronics manufacturing, food and agriculture, and automotive
and electric vehicle manufacturing, amongst other things. During my time in Berlin, I was able to discuss with Lufthansa Technik its expansion plan in the Philippines, which entails the construction of a second hangar in Clark. Finally, I had the honor, of course, of hosting and addressing our kababayans in separate events in Berlin and in Prague. And I reassured our countrymen of this government's unwavering commitment to creating more job opportunities and improving our economy. Overall, I am confident that these visits to Germany and the Czech Republic have strengthened our bonds with these two countries in Central Europe and created opportunities for cooperation and prosperity. Okay, umabot naman ng 4 billion US dollars o katumbas ng 220 billion pesos. Ang halaga ng pamumuhunan ng nakuha ni Pangulong Marcos para sa Pilipinas, saklaw ng magkakaibang kasunduan. Sa Czech Republic naman, bukod sa issue ng West Philippine Sea, ay napag-usapan din ang pagpupulong, ang pagpapalakas ng kalakalan at pamumuhunan, defense sector, agrikultura, renewable energy, transport at people-to-people exchanges. Congratulations! Samantala na alarma ang PIDEA sa pagkakaroon ng marijuana-laced electronic cigarette o vape na bukod sa ipinagbabawal ay nagdudulot ng mga panganib sa kalusugan at pinangangambahang ang mga kabataan ang nabibiktima. Nakumpirma ng PIDEA kasunod ng pagkakumpiska sa nasa 842,000 na halaga ng cannabis oil, marijuana kush at vape devices na isinagawang pagsasalakay o pagsalakay ng mga otoridad sa Taguig City nitong nakaraang linggo. Nauna rito na naharang ng PIDEA at Bureau of Custom ang 18 balikbayan boxes na naglalaman ng cannabis oil at marijuana kush. Nakatago sa loob ng mga e-cigarette na nagkakahalaga ng 337 million pesos. Ito ay sa Port Area, Manila. Sinabi naman ng PIDEA na ang pagbebenta at pagpupuslit ng mga marijuana oil cartridge ay nagpapahiwatig na lumalaking domestic demand para sa mga produktong ito. Lumabas sa 2019 survey ng 14% o isa sa bawat 7 kabataan ang nasa 13 at 13 to 15 years old ay gumagamit na ng e-cigarette. Alinsunod naman sa Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Product Regulation Act, pinahihintulutan naman sa pagbili ng vaping product ang nasa 18 years old. Tiniyak naman ng PIDEA na mas paigtingin nila ang pagmumonitor sa mga pisikal at online vape shop upang matukoy ang pagbebenta ng cannabis-flavored e-cigarette lalo na sa mga kabataan. Samantala, hawak na ng pulisya ang isang ginang na pangunahing suspect sa pagpatay at pagbaon sa mag-inang balikbayan sa kanyang kapamilya sa Tayabas City, Quezon. Nabatid na kusang loob na sumuko ang nakakatandang kapatid na babae ng pinatay na ginang sa bayan ng Pio, Duran, sa Albay nung tanghali ng Biyernes. Kaagad nila nakipag-ugnayan ang Tayabas Police at itinurn over ang ginang nitong gabi ng Biyernes at dinala ito sa Tayabas City ang suspect para lamang imbestigahan. Kaugnay nito, bumuo ang pulisya ng Special Investigation Task Force Group upang tumutok sa malalimang investigasyon sa brutal na pagpatay sa mag-inang biktima. Ayon sa naunang report ng Tayabas Police, biglang naglaho ang mag-asawang may-ari ng isang bahay na nagsisilbing mga suspect sa krimen sa Bella Vita Subdivision, Barangay Isabang, Tayabas City noong unang linggo nitong Marso, matapos na may ulat na nawawala ang biktima na sina Lori Litada at mga Japanese citizen na anak nila nitong si Mai Motegi at 26 years old nitong nakaraang February 2021.
Samantala, isang independent autopsy report ang hiling ng pamilya ng pinaslang na broadcaster na si Percy Lapid sa naiulat na pagkamatay ni dating Bureau of Correction Bucor Deputy Secretary Officer Ricardo Solueta upang maipakita sa publiko na habol nila ang katotohanan. Kasunod ito ng mga ulat na si Solueta ay pumanaw sa heart failure sa Bataan Peninsula Medical Center noong March 15 taong kasalukuyan. Batay sa natanggap na report ng Dinalupian Police, Sabado naman nang iutos ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na ng NBI na iimbestigahan ang pagkamatay ni Solueta batay sa circulating death certificate. Dalawang lalaki wanted sa kasong rape ang nasukote sa mga operatiba ng pulisya sa pagkakahiwalay ng manhunt operation sa Caloocan City nitong Sabado ng gabi. Nauna rito alas 9:45, 9:45 ng gabi ng malambat naman nila. Kabilang dito ang team ng WSS kasamang operatiba ng Intelligence Section sa Joint Manhunt Operation sa B. Serrano Avenue, Barangay 86. Ang isa pang MWP na si alias Ramon. Sa bisa ng warrant of arrest ni inisyo ni Presiding Judge Barbara Aleli Hernandez Briones ng Family Court Branch 1, Caloocan City nitong nakaraang February 8, 2024 sa kaso nitong 3 counts ng statutory rape. Yan ang ating mga balita. Tingnan naman natin ang ating ulat panahon. Isang mainit na Lunes po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pong epekto ng easterlies o yung hangin galing sa Pacific Ocean sa malaking bahagi po ng ating bansa. Habang inaasahan po simula po bukas ng gabi ay iihip muli yung ating northeast monsoon or amihan dito sa may extreme northern Luzon. And then pagsapit po ng Wednesday and Thursday, posibleng umabot sa may southern Luzon itong amihan natin. At maaaring ito na po yung huling bugso ng northeast monsoon bago magsimula ang panahon ng tag-init or warm, dry season. Base naman po sa ating latest satellite animation, wala tayong nakikita mga cloud clusters na posibleng maging bagyo sa mga susunod na araw na papasok ng area of responsibility. Ngayong araw po sa malaking bahagi ng Luzon, easterlies pa rin na magdadala ng mainit na panahon at may hinang pagulan lalo na po sa hapon hanggang sa gabi. Maraming lugar sa umaga hanggang sa tanghali ang fair weather conditions. So ibig sabihin po, wala naman tayong mararanasan ng malakas na hangin or malalakas na ulan. Then pagsapit po ng tanghali, posible yung maalinsangan na panahon lalo na po sa may area ng Dagupan City kung saan hanggang 40 degrees Celsius yung mararamdamang init o yung tinatawag natin na heat index habang 39 degrees sa may San Jose, Occidental Mindoro. Samantala sa may Virac, Catanduanes, posible naman yung hanggang 43 degrees Celsius na heat index o yung mararamdamang init ng katawan. So hindi po natin sila pinapayuhan na lumabas from 10 a.m. hanggang 3 p.m. para iwas po sa mga heat exhaustion or heat cramps. Sa Metro Manila, yung ating actual temperature is from 24 to 32 degrees Celsius, yung heat index hanggang 36 degrees, habang sa may Baguio naman po nananatiling malamig mula 16 hanggang 25 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po dito sa Palawan and Visayas, katulad dito sa Luzon, asahan din po yung epekto ng easterlies at ito pa rin na magdadala ng bahagyang maulap at minsang maaraw na kalangitan. Gaya rin po sa may Luzon kung saan may mga posibleng mahihinang ulan sa may eastern parts, meron din po chance ng mga mahihinang ulan sa may eastern portion of Visayas. Pagsapit ng tanghali, yung ating actual temperatures, posibleng umabot sa malaking bahagi ng Visayas and Palawan hanggang 32 degrees Celsius, but yung heat index o yung mararamdamang init, posibleng tumaas dito sa may parteng Panay Island, lalo na sa may Dumangas, Iloilo, at gayon din sa may Negros Occidental, sa may La Carlota City, hanggang 40 degrees, at sa may areas po ng Samar, Catarman, Northern Samar, and D1 Eastern Samar, hanggang 39 degrees Celsius. Panguli sa ating mga kababayan po dito sa Mindanao, gayon din po, no, katulad dito sa may Visayas, bahagyang maulap at minsang maaraw ang kalangitan, umaga hanggang sa tanghali. Then pagsapit po ng hapon, minsan kumukulimlim sa may areas po ng Caraga Region and Davao Region. Then may chance lamang po ng mga saglit na mga mahina hanggang katamtamang pag-ulan.
Yung actual temperatures natin matataas po dito sa may southern portion, sa Zamboanga City hanggang 33 degrees Celsius, habang sa may Davao City hanggang 34 degrees, habang posible yung hanggang 38 degrees Celsius na heat indices dito sa may Malaybalay sa Bukidnon at sa may Zamboanga City na rin po. Sa ngayon po, dahil mahina yung ating amihan or northeast monsoon, banayad ang kakatamtaman ng taas sa mga pag-anon sa malaking bahagi po ng ating bansa. Wala tayong nakataas na gale warning, pero simula po bukas ng gabi hanggang sa Wednesday and Thursday, possible po na magkaroon tayo ng gale warning. Particularly, magsisimula sa may extreme northern Luzon bukas. Then pagsapit ng Wednesday, malaking bahagi na po ng northern Luzon, itong baybay ng Ilocos Region plus Cagayan Valley. Hanggang sa Thursday, posibleng umabot pa ito sa may Aurora, Quezon, and Camarines provinces as well as Catanduanes. Sumaring pagbawalan po yung mga small sea vessels natin sa kalagitnaan ng linggong ito. Kabilang na rin dyan yung ating mga kababayan na nangingisda dahil sa pagbugso ng northeast monsoon. For the next 3 days, sa malaking bahagi po ng Luzon, tulad ng nabanggit natin kanina, bukas sa may extreme northern Luzon, magsisimulang umihip itong amihan sa gabi. Then pagsapit po ng Wednesday and Thursday, malaking bahagi na po ng Luzon na magkakaroon ng epekto ng amihan. Ano nga ba yung mga epekto nito? May kalakasan pong hangin, may kalakasang mga pag-alon, may mga mahihinang ulan, at yung ating temperatura, bagamat hindi nakatulad o hindi nakasinlamig noong Enero and Pebrero, possible pa rin na maramdaman natin yung pagbaba ng temperatura sa madaling araw at saka sa tanghali. For Metro Manila, possible na lamang po yung mahihinang ulan someday. Dito po sa may Wednesday, magdala po tayo ng payong. Ganyan din ang ating mga kababayan sa Cordillera Region and Cagayan Valley. Possible yung mga light rains dulot ng northeast monsoon. Habang sa Legazpi City for the next 3 days, partly cloudy to cloudy skies pa rin naman at may chance lamang ng mga isolated rain showers sa tanghali at sa hapon. Sa ating mga kababayan po dito sa Visayas, for the next 3 days, hindi po maabutan ang Visayas ng amihan, but then naasahan pa rin natin yung fair weather conditions na bahagyang maulap hanggang kuminsan maulap lamang yung kalangitan. May chance ng mga pag-ulan sa Wednesday dito po sa may Eastern Visayas as well as the provinces of Bohol and some parts of Cebu. Magdala po ng payong kung lalabas ng bahay. But for the rest of the days, asahan po natin yung medyo mainit pa rin at maalinsangan na panahon dahil po yan sa easterlies. At panghuli sa ating mga kababayan sa Mindanao, mas makakaranas po sila ng mainit na panahon sa susunod na 3 araw. Epekto din po yan ng easterlies. May mga lugar na uulanin pagsapit po ng Wednesday hanggang Thursday. Iyan ang bahagi ng Northern Mindanao, Caraga Region, and Davao Region. So magdala po tayo ng payong. Possible yung mga hindi naman tuloy-tuloy na mahina hanggang katamtamang mga pag-ulan. Habang ang western sides, yung Bangsamoro Region, Soxargen, Zamboanga Peninsula, mababa pa rin po ang tsansa ng ulan. Kaya't payo natin sa ating mga kababayan doon, uminom ng maraming tubig at kung lalabas po ng bahay, magdala rin ng pananggalang sa init. Sunrise po natin ay 6:02 in the morning at sunset 6:07 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa ang magandang solusyon. Joey Villarama, ako po ang Assistant Secretary for Radio ng Presidential Communications Office, pero ako rin po ang tagapagsalita po ng Task Force El Nino. Yun. Spokesperson. ASEC for Radio. Imagine that. Welcome po, ASEC Joey. And siyempre, Chairman, at ipiprehend natin yung ating dadaluhan bukas na pulong balitaan. Ang Chairman ng NAMFREL, si Sir Lito Averia. Yes, magandang umaga. Dito Averia, Chairman ng NAMFREL. Ito yung pinagbabantayan mo natin yung paghahanda sa darating na halalan 2025. Kasama na rin dyan yung, siyempre, yung sa Bangsamoro elections. Meron pong magaganap kasabay ng midterm? Yung Bangsamoro parliamentary elections kasabay ng midterm elections. Parliamentary? Ibig sabihin, magpapalagkas ng yung di ba naipasa na yung Bangsamoro Organic Law ilang taon na nakaraan ng DOL. Nung nakalagay ko sa DOL kasi yung structure ng government sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao ay parliamentary. Kaya parliamentary elections yung magaganap kasabay ng ating national and local elections yung midterm na. Akala ko yung nakuog na is makontroversial huwag na People's Initiative. Anyway, balik po tayo sa
kinakaharap ng ating bansa. Asek Joey, may question din ay tungkol sa Pakistan El Nino, di ba? Or parating na... Ayan, binibitin muna namin po kayo. Mamaya po mapakinggan nyo kung ano mga binanggit dito ni Asek kanina, no? On agriculture, tama? Sige. At para naman po sa inyong lahat, ay pakinggan po ninyo ang babanggitin namin mula sa Kakampi Online. Ano ba nasa puso namin para sa ating mga kababaihan? Ito po, pakinggan po natin. Sa magandang araw sa ating lahat, mga kababaihan, mga kapwa ko Pilipina, at sa ating mga minamahal na nanonood at taga-subaybay ng ating programang Kakampi Online. Sa pagdiriwang ng buwan ng mga kababaihan, lubos po akong nagagalak na kayo makasama ngayong araw na ito. Sa bawat pagkakataon na ipinagdiriwang natin ang kakayahan at tagumpay ng ating mga kababaihan, binibigyang pugay natin ang kanilang natatanging papel at ambag sa lipunan. Sila ang mga babaeng nagbibigay buhay sa ating tahanan, ang mga babaeng nagtataguyod ng ating mga pangarap, ang mga babaeng nagbibigay inspirasyon sa ating lahat. Sa kabila ng mga hamon at labanang hinaharap, patuloy na ipinaglalaban ng mga kababaihan ang kanilang karapatan at pagkapantay-pantay sa lipunan. Ang kanilang determinasyon, katalinuhan at kagitingan ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa ating lahat. Sa ganitong okasyon, nais kong bigyang halaga ang mga pangarap at ambisyon ng bawat isa. Patuloy na suportahan ang pag-unlad at kaunlaran ng ating mga kababaihan. Kasama ninyo ako sa mga paniniwalang ang bawat babae ay may kakayahan at karapatan na magtagumpay sa anumang larangan na kanyang pinili. Sa ating pagtitipon sa araw na ito at sa mga susunod pa, naway naging inspirasyon at pagkakataong ito'y upang patuloy na ipaglaban ang karapatan at kapakanan ng ating mga kababaihan. Sa ating lahat, maraming salamat at ituloy natin ang laban ng mga kababaihan. Mabuhay ang mga kababaihan, mabuhay ang buwan ng kababaihan. Ayan, mabuhay nga naman ang ating mga kababaihan. Ha? Pinabati natin sila Juby, Koska ng Bicol, ang mga OFW sa US, USA and Canada and UK, mga Pilipino sa Switzerland, Aida Palisok naman from Ireland, Mila Lapus ng Kingdom of Saudi Arabia, at Dina, Miss Dina, kumusta ka na po? Good afternoon din po sa inyo. Jun Alsure, sabi ni Jun Usong, Ubo, Sipon. Take vitamin C, Ma'am Pepineda Nicodemus. Thank you po, thank you. Ayan. At syempre para sa iba nating mga kasama, ayan, sige. Ang ating trabaho patrol, tingnan natin, ano ba mga kailangan natin sa trabaho? Ayan, kailangan natin ng 50 o 50 factory workers, iQuest, International Manpower Service. Wala po yan nga kayo, walang hihingin po sa inyo na placement fee. Kahit magkanong 5 duling wala po. Ayan ang kailangan nila, 50 factory workers. Ang kanilang employers ay Hewin Technologies Corporation. Ayan, March 21, ang interview date. Ayan. Basahin po ninyo, nasabi ko na yan kanong nakaraan, di ba? iQuest po ay matatagpuan dito sa Maynila.
Saan mo tatagpuan? Ayan, apply po kayo dyan, ha? Apply now. I-scan QR code lang po ninyo. Diyan kayo, pagpasok nyo dyan, makakapag-apply na po kayo for work. Diyan. Para mas maganda, kayo po ang talagang susulat sa kanila. Ang iQuest ay matatagpuan sa number 1679A Mabini, corner Malbar Street, Malate, Manila. Nandun din po sila sa sa second floor Galaxy Prime Building, 543C Tapuac District, Dagupan City. Apply na po kayo sa iQuest, ha? At next natin, ito naman, King Abdullah bin Abdulaziz University Hospital. Ito po ay sa Riyadh, Saudi Arabia. They need female staff nurses. Ang laki ng salary. Salary range is Saudi Riyal 4,510 to 5,035. Yan. O $1,202 until hanggang sa 1,342. Minimum of 3 years in hospital setting. Accommodation and transport is provided. Lahat po libre. Saan ka pa? Diba? Wala rin pong placement fee yan, ha? You can apply at armslbsrecruitment.com.ph or apply at e/recruitment.com.ph. Ang ating LBS Recruitment Solution ay matatagpuan sa number 610 Gotchanco Building, TM Calao Street Corner, MY Rosa Street, Ermita, Manila. Renzol, job alert din po ito, ha? Kailangan nila na sa Jawa Human Resource Company ay nangangailangan ng mga cleaners. 100 ang kailangan nila. On-call cleaners, Saudi Arabia. Renzol po yan, Renzol. No experience is needed. Wala po. Sige, no employer's interview. Grab this opportunity. 300 Saudi Real food allowance, pre-accommodation, pre-transportation, no placement fee, no processing fee, no salary deduction. Apply na. Ang perido din po ay nangangailangan, 5 lang, sa Hungary. Hungary, ito pagpili pa lang po, no fees in any form or purpose will be collected from the applicant. Kailangan nila ng mga cleaner, 5. High school graduate, must have at least 2 years experience in resort, hotel industries. Knowledge in basic cleaning duties such as sweeping floors. Ay, kung anong ginagawa ng mga ng mga cleaners, yun lang naman. Sobra. Kailangan pa ninyo ng mga, yung tawag doon? Mga, galing ka doon, Lola, di ba? Okay, next. Ayan, knowledge using different kinds of cleaning equipment, monitoring and inspecting sanitary standard in assigned areas. Lalaki, babae, may height na, hindi ka pwede rito, 160 centimeter. Ha? Good English communication skills. Yan. Okay. They are open. We're open for walk-in applicants. For the position, a drop box is provided for your application. Otherwise, you will send your updated resume to perido4slovenia@gmail.com with email subject position. Yan. Iba pa rin yata ito, pre. Yan. Yan, they need 100 female cleaners sa Saudi Arabia. Ayan. Delta Beer Overseas Job Placement and General Services Incorporated sa Pasay. Unit 2D, second floor, Miramonte Building, 53 Senator Hilpuyat Avenue Corner, Ross Boulevard, Pasay. Landmark nito, Camel Appliance, Buendia, Pasay. City next to Shell Gas Station. Malapit lang po yan dito. The owner is Margie Socorro Socote. Ayan, apply na po kayo. Walang placement fee. Lahat po na binabanggit natin dito, walang placement fee. Okay. Maganda pa rin naman ang kakalsadaan natin. RB, pwede ka na mag-travel mamaya o sa San Fernando. Ayan.
ang ating balintawak. Mapulang Lupa, Mindanao Plaza, ay medyo sa south northbound yung isa medyo, pero passable pa naman po lahat. Don't you worry. Wala pang March 27 eh. Oh. Okay. Yan po ang ating balitang halian sa araw na ito. Ayan ang kaperahan natin sa baba. Kita nyo ba? Okay, tingnan natin ang ating karapatan. Pag tayo po ay umalis, ano po mga karapatan natin? Check po natin. Check lang. Ano nga ba ang RA 10022 o Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995? Ito ay batas na nakatuon sa proteksyon at pagsulong ng kapakanan ng ating mga kababayang OFW. Bakit nga ba mahalagang malaman ng bawat manggagawang OFW ang mga ito? Dahil ito ay makakatulong upang malaman ang mga karapatan bilang isang manggagawa tulad na lamang ng mga sumusunod. Pagbabawal sa paniningil sa mga manggagawa ng illegal recruitment fees at iba pang panggastos. Malayang paghahanap ng trabaho at paghahanap ng mapapasukang hanap buhay. Karapatan sa laban panghimasok sa pansariling pananahimik. Karapatan sa pamamahinga at paglilibang. Confidentiality at pangangalaga sa mga personal na datos at impormasyon ng manggagawa. Alamin ang iyong bansang pupuntahan at pagtatrabahuhan. Karapatan sa diskriminasyon, malayang pagpupulong at pagsama-sama. Kaya kung ikaw ay may katanungan at nais na ireklamo tungkol sa iyong karapatan, maaaring dumulog sa tanggapan ng ahensya sa mga sumusunod. Ngayong alam mo na ang kalagahan ng iyong karapatan bilang isang manggagawa, huwag hayaan na ikaw ay busuin at ipaglaban ang iyong karapatan. Ingat ka, bayan!